teatro ay hindi lang tungkol sa pagganap sa entablado. Isa din itong paraan para magkwento, magpaabot ng mensahe at magbigay buhay sa iba't ibang karanasan. Panoorin po natin ito. Once a dream, now a reality. Iyan ang pinatutunayan ni Ina Rafa, isang theater artist na patuloy na nag-grow sa kanyang craft at passion for the arts. Kilala siya sa kanyang performances sa local stage productions at original cast recordings. Mas nakilala rin siya online dahil sa kanyang trending videos na nagpapakita ng iba't ibang emotional takes. May tumukol sa pipit sa sanga ng isang tao at nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon. Ngayong araw, alamin pa natin ang journey ni Ina Rafa dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Kaya ngayong araw, makikilala natin ang isang theater artist na patuloy na umahasa sa kanyang craft and passion for performing. Walang iba kundi si Ina Rafa. Good morning. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Ina. Good morning po. Ina! Hi, Ina. Ang First time cute ko ni sa TV. Ina. Yes, Wow. perfect. Pero parang Nag-ST. kayang-kaya mo naman kasi kakapanood ko nga lang ng nga, video na sa TikTok eh. Tsaka kilay on flick. Yes. Diba? In fairness. Nagpakilay ako dyan eh. Ayun, kaya pala. Uy, balikan naman natin yung simula. Kailan mo nalaman na, ay, gusto ko maging isang theater artist? Ano siya, nung grade 5 ako. Ay, dahil sa grade English 5. teacher ko. Okay. Kasi dati po, pag pinagbabasa ako sa klase, nauutal talaga ako, mapa-English or Tagalog yan. Pero yung English teacher ko, sabi niya, isasali niya raw ako sa play ng school. So ayun, nung sinali niya ako, kahit wala akong linya doon, siguro mga ilang segundo lang ako nun sa stage, parang hindi ako ninervyo. So sabi ko Wow. talaga, ay para sa Mas akin to ha. comfortable ka pala pag nasa stage. Yes. Pero I really like stories sa kung saan pinagugutan nila yung mga teachers sila that inspires them. Totoo. Di ba? Iba Grabe talaga kasi ang sila mga mag-teach. teachers. At dahil dyan, Profi. syempre, hanggang kailan ba tayo, syempre gusto mo na maging theater artist. Pero, when, or saang bahagi ng iyong buhay, nasabi mo na pwede mo nang seryosohin yung performing and it became your passion already? Parang bata pa lang ako, na-realize ko na ito talaga yung gusto kong i-pursue. Aha. Pero yung nagpalalim talaga sa akin ay yung college days ko. Aha. Kapag ka binibigyan na po ako ng role, feeling ko hindi na siya basta magpa-perform ako. Feeling ko responsibility ko na din siya, boses ko na rin siya. Sa graduate? Saan ka nag-college? Sa UP po. Sa UP, Diliman, okay. BA Theater Arts, major in performance. In fairness, kumusta naman? Ayun naman pala. Kwento mo naman sa amin yan. Nakakaloka din po siya. Pero feel ko na-hone din po talaga yung craft ko doon. At saka parang mas lumalim ako na artist doon. Kasi grabe po yung training din namin doon. Mas dapat kang mag-production para ma-experience mo talaga lahat. Parang hinayaan nila kami mga students na ma-experience talaga na mag-play, na mag-prod, kesa ng puro books lang, ganyan. So, ayun po. Ayun ngayon, part ka na ha, ng Tanghalang Pilipino Actors Company. So, ano ba yung naging biggest adjustment mo from a student artist to now professional ka na talaga? Wow! Yes. May kasamang kilig. I know, di ba? Gusto mo Hindi yung gumaganon. naman. Parang hanggang dito sa Rise and Shine Pilipinas, the musical, Yes! parang bigla siyang ganyan. Hindi kasi parang ang bigat pa rin po ng word na professional. Professional. Kakagraduate ko lang din po last year. Ano po, feel ko, pagka nasa school ka pa po kasi, di ba parang sabay-sabay kayo nag-grow, sabay-sabay kayong nag-figure out ng mga bagay-bagay. Pero pagka nasa professional world ka na, magkakaiba na kayo ng edad, iba-iba na rin yung experiences, tapos meron na rin mga tao na matagal na sa industriya. Kaya parang may pressure siya na, hala, dapat every rehearsal, magaling ako and kinemberlut. Pero, na-realize ko po na... So, kinember yung timing. Pero na-realize ko lang din po na hindi dapat maging ano ka rin sa sarili mo, forgiving ka rin. Kasi kahit yung mga Yes. professional theater actors, kapag nasa rehearsal space sila, ayun yung space para magkamali ka at mag-explore kayo ng Correct. sama-sama. Ang galing. Ganda Pero na. ang galing no kasi kakagraduate mo lang a year ago. Last Tapos you've become one of the faces of this organization. Wow. Di ba? Grabe What do you naman po think? sa What was faces. your edge? Ang edge ko Ang galing po, kasi maraming magkakalaban, pero ikaw Correct. napasok siya. ay, ano po, siguro nag-e-enjoy po kasi ako. Tapos Okay. ako lang po kung ano ako, eto na po yun. Pag nag-audition Ayun. din po ako, yun lang din po yung pinanghahawakan ko. Aha.
dapat mapakita ko po yung boses ko at kung sino ako at kung ano yung perspective ko kasi magkakaiba tayo at feeling ko po yun din po yung magiging perks natin lahat. Kasi dahil magkakaiba tayo, walang kayang mag-offer ng kung sino tayo. Ayun. Ayun. At walang kinemberlo. Yes, you just have to be true to your kinemberlo. Well, ano ba pinaka-importante na lesson ang natutuhan mo bilang performer na yung dadalhin throughout your career? Ano po, may mga times talaga na magdududa tayo sa sarili natin. At may mga times rin na merong mga taong magdududa sa atin. Pero lagi lang natin babalikan yung dahilan kung bakit natin to ginagawa. Wow. Yun po. Ayun. Ang ganda naman nun. Uy, baka meron ka mga upcoming theater plays na dapat abangan ng ating mga ka-RSP. Invite mo naman sila, yes. Ay, dito po. Sorry po. Manood po kayo ng Sayaw ng Mga Ilaw, September 18 hanggang October 11 po. Gaganap po ako doon bilang Kala. Pandango dancer po siya. Eh. Wow. Tapos, ang form niya po ng paglaban ay ang pagsusulat. Wow. Ayun, I can't wait to learn. I I wonder love tuloy, it. bilang ikaw ay isang kasama namin ngayon na babaeng representasyon ng galing at talino ng kababaihan, ano siguro ang mensahe mo para sa kapwa mo babae na kung saan ay tinatak nila ang kanilang mga field, crafts, discipline, at mas lalo pa nilang dapat galingan? What are your thoughts? Ano lang po, lagi kayong maging excited na matuto at ayun, explore yung life, yung mga bagay na hindi pa natin alam. Tapos, wag din kayo masyadong maging harsh sa sarili nyo. Hayaan nyo lang na ma-enjoy natin yung mga bagay na mistakes natin, kahit mistakes pa man yan, or kung saan man tayo magaling, enjoyin lang natin yung process. Kasi yung process talaga yung pinaka-importante kaysa sa product. Ayun. Pa-play din sa mga kabataan. Oo, message mo rin sa mga kabataan na nagnanais ding maging kagaya mo, maging isang theater artist. Ano lang po, manood kayo ng mga theater shows kasi mahuhun yan yung critical thinking nyo. Tapos, mag-workshops kayo, singing, dancing, acting, ganyan. Tapos, mag-audition lang kayo ng mag-audition. Tapos, kung hindi man kayo matanggap, okay lang yan. Kasi experience yan eh, matututo kayo niyan. Imposibleng hindi kayo matatanggap next time kapag ilang beses na kayo nag-try na nag-try. Ayun. So, try lang ng try until you succeed. Yes. And with that, thank you so much, Thank you Ina, po. sa pagbibigay sa amin ng inspirasyon. We have Ina Rafa.